i-share sa inyo yung aking mga favorites for the month of April and May. Ayan. So, ipag-combine na natin siya bilang hindi tayo nakapag-film. So, medyo late na siya na naman. Pero at least na ihahabol natin kasi gusto ko talaga ipakita sa inyo tong mga favorites ko ng April and May. Kasi may mga new discovery ako na sobrang naging helpful sa akin. Papakita ko na sa inyo ngayon kung ano yung aking mga favorites ng April and May. So first item is from Colorette. This is the Lush Lips and yung Velvet Matte nila. Ito yung dalawang favorite shades ko from the collection. For the Velvet Matte, this is Kick Sass. Ito yung swatch niya. For the Lush Lips, ito yung Sugar Smooch. Ito naman yung may pagka-glossy na lip balm. Parang siyang tinted lip balm. Ang favorite kong ginagawa dito, pinagko-combine ko siya, yung Lush Lips muna na Sugar Smooch para hydrated yung lips ko and then parang gina-gradient effect ko siya with Kick Sass. Pero iba yung gamit ko ngayon. Ang gamit ko sa lips ko ngayon is from Colorette din siya, yung Duality tint na Light and Love na number 1. Pinag-alternate ko to, tapos may mga days na ito yung gamit ko. Ayan. So, sobrang favorite ko to ngayon, lalo na kung dry yung lips ko. Yan yung ginagamit ko. And then next naman is yung Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. This is a yellow undertone na concealer para naha-hide niya yung aking under eyes, yung discoloration doon. So, ayan yung shade niya. Kaya ko siya nagustuhan kasi hindi siya nakaka-dry ng skin. Yan, usually kasi may mga nagagamit ako na concealer na sobrang nagda-dry up yung ilalim ng eyes ko, na to the point na makita mo yung crease, tapos kahit iset ko siya ng powder, makita mo talaga na parang hindi siya nag-absorb mabuti sa skin. Ito, hydrating siya. Although hindi siya ganun ka full coverage, which is okay pang everyday kasi may hindi siya pack na concealer. Isa pa, maganda yung pagka-yellow undertone niya. Perfect for Asian skin like us, like me. Ayan, kaya gustong-gusto ko tong concealer na to. Nabili ko siya sa Rustan sa Shangri-La Plaza Mall. I think around, kung tama ako, around 1,500 pesos yung price ng concealer na to. Sobrang tagal niya na magamit kasi ang dami niya, tapos konti lang, good ka na. So, next item naman na favorite ko in the whole summer, halos ito yung ginagamit ko everyday. This is the NARS Liquid Blush. Yan, yung shade niya is Hot Tin Roof. Yan. So, this is a limited edition shade. Buti na lang naswertehan ko nung nagtingin ako kasi inaantay ko talagang i-release to dito para makabili ako ng liquid blush. Sakto na nagtingin ako sa Rustans, ito yung mga shades na available nila. Tapos sabi nga nila, limited edition lang siya. So, if nakita niyo yung, or napanood niyo yung Siargao vlog ko, yun yung ginagamit ko dun na liquid blush. Ayan, maganda kasi yung pagka-orange niya. Ayan, ayan, ito siya. Tapos, ang gusto ko sa kanya, ang dali niyang i-blend. Pag na-blend mo siya mabuti, sobrang parang siyang natural flush sa cheeks. Ayan, kung nakikita nyo. Pag na-blend out siya na mabuti, sobrang ganda niya. Yan, diba? Grabe yung pigment niya. As in, konting-konti lang, okay ka na. Nakalimutan ko yung price niya. Pero I think around 2,000 something pesos. Ilalagay ko na lang kanyang price sa description box below para sigurado. Kailangan mo lang siya i-shake mabuti bago gamitin. Kasi pag naiwan siya na nakatayo, may kita nyo naghihiwalay yung oil and yung color niya. Kaya shake well talaga before gamitin. And then next naman is itong aking pangkilay. Ayan, sobrang tagal na nito actually. Tapos parang akala ko before hindi siya okay. Kasi sabi ko parang medyo mahal para sa pangkilay. Pero ang daming gumagamit. Tapos nakita ko maganda yung reviews niya. So finally, tinry ko na din siya and maganda naman nga talaga. And so this is the Benefit Goof Proof Brow Pencil. Ang shade ko dito is number 4. Actually, sobrang tagal niyang gamitin. Yan, as you can see. Ganyan pa siya kadami. Actually, everyday ko siya ginagamit. Tapos may spoolie na siya pang blend. Ang gusto ko dito, madali siya gamitin. Kasi pag isang swipe mo pa lang, grabe na yung pigment na nalalagay niya. Tapos, may spoolie na siya, which is okay, and may cover. Kasi yung iba, kaya ako nahihirapan dun sa mga ibang pencil kasi either walang spoolie or walang cover yung spoolie. Yung pencil lang yung may cover. Yung iba, ang hirap niyang i-apply. Pagka-apply mo, parang kailangan pa ulit-ulit mo pang nilalagay bago mo makita yung product. Pero ito kasi, isang swipe lang, may kita mo na agad yung product. Tapos, pagka-blend mo siya, parang natural brows lang siya. As long as spoolie mo lang siya mabuti. And, ang gusto ko dito, yung mga shades niya, hindi siya ganun ka-brownish. Yung number 4. Medyo dark yung shade na number 4 kasi dati dark yung roots ng hair ko. Pero ngayon medyo nagla-light na siya kasi nagpakulay ako ng hair. Pero okay pa din siya sa akin kasi ginagamitan ko na lang siya ng
medyo lighter na brow gel. Kaya okay na okay sa akin to. As in, everyday, magmula nung binili ko to, ito na lang yung ginagamit kong brow product. Wala nang iba. Yung price nitong Goof Proof Brow Pencil is 1,500 din. Ito kasi nabili ko sa Rostance din. Makikita nyo sa mga, alam ko sa Trinoma, sa Greenbelt, yun yung mga alam kong may benefit na shop. And then, next naman is yung ito. This is the Real Techniques Mini Miracle Complexion. This is the Real Techniques Mini Miracle Sponge. Ay, sobrang hirap niyan sabihin, ha. So, sa isang pack, 4 yung laman niya. Ayan, nakita niyo madumi ito kasi ito yung ginamit ko kanina nung nag-makeup ako. So, itong 3 hindi ko pa siya nagagamit. Ito yung favorite kong sponge ngayon kasi since hindi ako masyado nagpa-foundation everyday, ang ginagamit ko lang is either BB cream or yung cushion. Kaya ako to favorite kasi sobrang sakto siya under my eyes lang or sa nose, kung saan yung spot lang na concealer. Ito lang yung ginagamit ko. And isa pa, hindi siya bulky pag nagbabaon ako ng makeup. Kasi ganyan lang siya kaliit. Sobrang dali niyang baunin. Kaya favorite ko to. Ayan, na-order ko to sa Shopee. Ayan, nilalagay ko lang rin yung price sa description box below tsaka kung saan ko siya na-order. Sobrang convenient niya gamitin. Tsaka, ang ayoko kasi dun sa malaki, madali siyang masira. Kasi hugas ang hugas, so napipis siya napipisil. So, after a few weeks, sira na siya sa akin. Kaya, ayan. Kaya ito, sobrang okay kasi nagtatagal siya sa akin. Ayan, next naman is this Chanel Signature de Chanel. Yun ang nakalagay dito. So, this is the Stylo Eyeliner or the eyeliner pen. Ayan. So, hindi kasi ako masyado nag-eyeliner. Ayan. Kung napapansin nyo sa mga videos ko, naka-eyeliner lang talaga ako pag full makeup, glam makeup, ganyan. Or pag nakita nyo sa IG stories ko, nakikita nyo ako in person, hindi talaga ako ma-eyeliner na tao. Kaya kailangan ko talaga ng sobrang ayos na eyeliner kasi hirap na hirap ako mag-eyeliner sa sarili ko. Kumbaga sa ibang tao, like sa clients ko, sobrang daling mag-eyeliner for me. Pero sa sarili ko, sobrang struggle, as in time-consuming siya. Kaya sobrang saya ko nung na-discover ko tong eyeliner na to. Meron akong friend na nakita ko kasi sa kanya, ang hiling niya mag-eyeliner. Tapos tinanong ko kung anong eyeliner niya. Kasi nga, parang para gawin mo siya everyday, ibig sabihin, madali gamitin yung product na ginagamit niya. So, ito yung sinuggest niya. Ayan. So, ito medyo pricey lang siya for the eyeliner. Around 2,000 plus siya. Sa Rostance ko din siya nabili. Pagka-open mo kasi siya, ayan, para siyang paintbrush. Ayan. Pag swipe niyo siya, ayan, nakita niyo ba yung pigment? Grabe agad yung pigment niya. So, hindi mo na kailangan pabalik-balik. Kasi isang swipe lang, meron na siya. And then, yun na siya. Sobrang convenient niya para sa mga taong tulad ko na hirap mag-eyeliner sa sarili. Ang maganda dito, yung ink niya sa loob. Ganyan yung itsura niya sa loob. So, sabi kasi nung sales lady dun sa Rostance, since nauubos daw kasi yung stock nito, bumibili na. Yung ink niya, tsaka mo lang ilalagay pag bibilhin mo na, or yung gagamitin mo na talaga. Pero hindi siya nabibilhan ng refill. Yun lang sana, no? Maganda sana kung may nabibiling refill lang. Mas convenient sana. Kaya lang, maluluma yung tip. Hindi nga lang siya for hygiene purposes. Ito yung parang sobrang hulog ng langit sa akin na eyeliner. Parang nga sa mga taong tulad kong struggle mag-eyeliner. Hindi ko alam kasi parang pag nag-eyeliner ako, kailangan ko talagang pumikit ng todo. Minsan ang ganda nung sa isa, nung sa kabila, hindi ko na siya mapantay. So hanggang kakapantay, kumakapal ng kumakapal. Kaya sobrang hassle. Pero ito, pag ito yung ginagamit ko, madali lang siya gamitin. Hindi ako nahihirapan masyado. Ayan. So, ito na yung last makeup product sa aking favorites. Ayan. So, this is the Makeup Forever Ultra HD Perfector Blurring Skin Tint. So, meron siyang SPF 25. Ayan. So, kaya dalawa siya kasi sobrang favorite ko siya na ginagamit sa mga clients ko. Unang-una, wala siyang flashback. So, sa mga flash, sobrang okay siya. Sa video, sobrang flawless din yan na nakikita kasi nga bilang HD na siya. Para lang siya talagang skin. Siyempre, bago to ginamit sa client ko, usually kasi ganun pag may binibili akong bagong product na gusto kong ilagay sa pro kit ko, tinetesting ko muna sa sarili ko. So, tinesting ko muna to sa sarili ko bago ko nilagay. Okay siya. Kasi para talaga siyang skin. Tapos, ang okay sa kanya, sobrang gaan niya sa face. Kaya, ito yung ginagamit ko pag gusto ng mga clients ko na
manipis lang yung makeup, natural makeup lang yung gusto nila. Or yung mga for shoot, ito yung ginagamit ko na foundation. Ang shade na nasa akin is number 08 and 04. Ayan. So, kung nagbibuild ka ng pro kit mo or kung gusto mo siya muna i-try for your pro kit tapos di mo pa siya kabisado, ito yung masasuggest ko na shade na kunin mo, yung number 8 and number 4. Para at least isang dark, isang light. Pwede mo lang siyang i-mix. Depende dun sa skin tone ng client mo. Ang price nito is around 2,000 plus. Iyan, isa-check ko rin. Ilalagay ko sa description box below. Kasi meron akong pro card sa Makeup Forever. So, nakakakuha ko ng discount pag bumibili ako ng item from Makeup Forever. Kasi, ano yun annual siyang nire-renew. So, every, I think, 30,000 pesos or, tama ba, 30 or 50,000 pesos na-avail mo dun sa buong taon, makakuha ka ng pro card. Kaya ako umaabot sa ganun kasi nag-refill ako for my pro kit, hindi para sa sarili ko. For my pro kit siya. Ayan. Tapos na tayo sa mga makeup products. So, punta na tayo sa mga skincare products. First item for my April and May favorite. So, this is the V&M Natural Cellulose Hydrating Lip Polish. So, this is a lip scrub. Ang flavor niya is melon. As in, nung una, sobrang bango niya pagkabukas ko. As in, amoy melon talaga. Tapos, ang gusto ko dito kasi, 'di ba, sobrang dry ng lips ko. As in, kahit anong gawin ko, kahit mag-hydrate ako ng bonggang-bongga or may lip balm ako, mag-lip gloss, sobrang yan dry. Kaya kailangan ko talagang mag-lip scrub every other day. Or kung talagang sobrang dry yung lips ko, ginagamit ko siya. Kaya ko siya nagustuhan kasi hindi siya ganun kahapdi sa lips. Alam mo yun, may mga na-try ako lip scrub before na pag sinascrub ko na siya, parang sabi ko, parang hapdi. Hindi ko alam kung may asin ba or ano. Basta mahapdi siya. Ito, pag ginagamit ko, sobrang niyang mild. Pagkatanggal ko ng scrub, as in, naiiwan niya na sobrang soft yung lips. Kasi parang meron siyang hydrating na content. So, ilalagay ko rin yung link nito sa description box below kung saan nyo siya pwedeng ma-order. Kasi meron ito sa website nila. This is a local product, yung V&M Naturals. Kaya, okay siya. Yun nga, support local talaga. So, next item naman is this Clinique Moisture Surge. Yun yung moisturizer. Sa dinami-dami nang na-try ko na moisturizer, ito lang yung sobrang nakasundo ng face ko kasi usually iba nagbe-breakout ako. Kung ano nung product na yung nagamit ko, may mga local, drugstore, high-end, at dami ko na na-try kasi nagbe-breakout talaga yung skin ko. Ito yung unang-unang moisturizer ever na naging kasundo ng skin ko. And kaya ganito siya kaliit. Actually, malaki talaga siya pag bibilin mo siya sa store. Kasi si Mama, ganito yung moisturizer niya. So, tuwing bumibili siya ng moisturizer, meron mga sample. Yun yung binibigay niya sa akin. Nakaka-survive ako dun sa mga sample-sample na binibigay sa kanya. Kasi, tipid lang naman siya gamitin. Tapos, pag nauubos siya, binibigyan ako ni Mama ng refill. Hindi, nakakatipid ako, di ba? Kasi ang mahal talaga niya, parang around 2,000 or 3,000 pesos yung... Kaya lang nga, diba, sayang naman ang sinusupply niya sa akin. So, i-grab ko na yun. Tsaka, ito, nababaon ko kasi siya. Kaya hindi ko nililit go tong lalagyan na to eh. Kasi pag may travel or pag may mga out of town, ayan, nababaon ko siya. Parang may pagka-gel type siya eh. Mabilis siya matuyo. Tapos manipis na manipis lang yung nilalagay ko sa buong skin ko hanggang neck. Tsaka, unscented siya. Which is okay. Kasi ayoko ng mga moisturizer na may scent. As in, feeling ko yun yung mga minsan dahilan na nagbe-breakout ako, yung mga scent niya. Eh, ito, wala siyang scent, so, perfect siya sa sensitive skin ko. Next naman, is itong Ra & Gowori na Real Kill Whitening Toner. Ayan, so as you can see, no, halos mga lahati na siya. Nung una nag-alangan ako kasi, sabi ko, whitening toner, eh, hindi ko naman kailangan magpaputi. Pero, okay siya kasi alcohol-free. Tapos, hindi rin ako nag-breakout dito. Tapos, napansin ko mula nung ginamit ko to, sabi ko, parang nagsusoften yung skin ko. Siguro dahil nag-match lahat ng mga skincare na ginagamit ko. Yung toner, yung mga moisturizer, ganyan. So, ito, kaya ko siya nagustuhan kasi unang-una, ang laki niya, 200 ml, tapos around 550 pesos lang siya. And, ang gusto ko siya, hindi siya ganun, hindi siya watery. Malapot. Medyo malapot siya. So, makita nyo, parang feeling nyo may moisturizer na rin siya na content. Well, hindi ko masabi naman kung effective siya as whitening kasi maputi na yung mukha ko. Although, medyo nagtan ako from our Siargao trip. Pero, hindi ko pa masasabi kung effective siya as a whitening. Ang reason lang kung ba't ko siya nagustuhan is
nag-work siya sa akin na combination skin ako. Tapos, sensitive yung skin ko. So, hindi nag-react yung skin ko dito. And, naramdaman ko talaga yung effect niya as pagka-toner kasi nga nag-soften yung skin ko. Tapos, makita ko nag-clear yung skin ko. Kaya, okay siya. And yung price, okay siya sa akin. And then, next naman is from the same brand, yung Ra & Gowori. This is the Real Kill Sunblock with Makeup Base. So, yung SPF niya is 50++. So, ito siya. And so, ito yung ginamit ko nung Siargao trip namin. Sobrang hindi ako fan ng mga sunblocks, lalo na sa face. Kasi may certain amoy yung sunblock eh. Tapos, minsan nangangati din ako. Kaya, tinitiis ko talaga na gumamit ng sunblock kahit nangangati ako or something. Kasi nga, hindi ko naman pwedeng hayaan yung skin ko na ma-expose sa sun nang walang protection. Pero this time, nung ginamit ko to, hindi ako nangati. Tapos, hindi ako nanlagkit. As in, hindi ako nanlagkit. Although, meron siya nung konting scent ng pagka-sunblock. Pero, hindi siya ganun katapang. Kasi, medyo mabango siya actually. Hindi ako na-bother dun sa amoy niya. Plus, feeling ko effective siya kasi hindi nag-dry yung face ko. Hindi nasunog yung mukha ko nung nag-Siargao kami kasi yung likod ko sunog na sunog, yung balikat ko sunog na sunog, pero yung mukha ko walang nangyari. Kaya nasubukan ko talaga yung pagka-effective niya nung nag-beach kami. Then yung price nito, not sure ko around 4 or 500 pesos. Ilalagay ko yung prices sa description box below. Hahanapin ko yung price niya. And yung okay dito kasi pwede rin siyang makeup base. So, pag nilagay mo siya as sunblock, which is very important ang sunblock, pwede mo na siya patungan ng foundation or ng ibang makeup. Although, pag nag-BB ka na, medyo ano na kasi siya moisturizing siya. Pag ito yung gagamitin mo as makeup base, siguro matte foundation yung gagamitin mo. Kasi kung magpo-cushion ka or mag-BB ka, good na yun. Huwag ka nang gumamit nito. Kasi as long as may SPF na yun, yan, okay na yun. Yan. Tapos na tayo sa skincare. So, next kong ipapakita sa inyo is itong, ayan, so ito yung sobrang favorite ko ngayon na earphones. Kung hindi nyo pa alam, I have anxiety disorder, panic disorder, and depression. So, ilalagay ko yung link nung blog post ko about dun sa pag-share ko nito sa description box below. You can check it out para malaman nyo yung the whole, hindi naman siya the whole story, parang kung paano ko lang siya na-share through my blog. Ayan. So, ito yung sobrang nakakatulong sa akin every time nagta-travel kami ngayon. Kasi actually, nung anniversary namin nung May 9, doon lang niya to nabigay. So, na-try ko to nung nag-Siargao kami and nung nag-Singapore kami. Kasi talaga, every time na sumasakay ako ng aeroplano, as in ever since, takot na talaga ako sumakay ng plane. Kahit dalasan ko ng dalasan, as is pa rin siya. So, lalo na nung nagkaroon ako ng panic attacks, panic disorder, days before pa lang nung flight, grabe na yung anxiety ko. Tapos, during the flight, as in, pagsakay pa lang ng plane, iba na. As in, para nang nagsisik na yung dibdib ko. Tapos, pag naririnig ko na yung ingay ng plane, iba na. Kasi nagpapanik na ako, hindi na ako makahinga, hindi na ako mapakali, lahat na. Parang na ako susuka, yung ganun. So, sobrang laking tulong nito kasi noise cancelling siya. So, ito yung itsura niya. So, ito, sakto na siya sa ears. Actually, itong sa ears, itong plug, may mga sizes naman siya, pwede kang mamili. Ayan, so, may small, medium, large. Ito siya. So, pamimili ka kung ano yung sakto sa ears mo kasi kailangan talaga sakto siya sa ears. Tapos, ito, may case naman, may pouch naman na siya nakasama. Tapos, ito rin yung charger niya. Ayan, so, USB charger siya. So, ito yung, I think, ito yung gitnang size, yung nag-match sa akin. Ayan, so, pag nilagay mo siyang ganyan, ayan, sobrang sakto, hindi ko na kayo marinig. Ayan. Tapos, may on button siya dito. Ayan. Pag in-on mo siya, makita mo yung light. So, wala ka na maririnig. As in, magka-cancel na yung noise and all. As in, ang maririnig mo na lang, either yung music. Pag walang music, as in, wala ka na maririnig. Pero pag may music, mas okay yung may music kasi naka-cancel yung noise ng aeroplano. So, nababawasan yung anxiety ko and panic attack. Although, nandun pa rin yung anxiety and yung attack, nababawasan lang siya. Iba yung fear ko sa aeroplano. As in, iba talaga. And ito na yung last ko from the April and May favorites. So, this is, alam mo, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Nakakalimutan ko kung paano siya i-pronounce. Pero pag nagpupunta kami dun sa store, naririnig ko naman, no? I think Besus. Ko alam kung Besus o Besus. Yun yung pronunciation niya. So, ito siya. And for the longest time,
alam ko naman na may nag-i-exist na ganito. Hindi ko alam na meron palang nabibili sa mall dito. Nakita ko lang siya dun sa best friend ko nung magkasama kami. Sabi ko, ano yan? Bakit mo napagsasabay yung earphones tsaka yung charger? Kasi yun yung struggle ko ever since sa iPhone. Parati kasi ako nag-earphones talaga eh. Lalo na sa sasakyan or basta pag mahilig ako mag-earphones kasi nakikinig ako ng music. Sabi ko, so pag naglobat na siya, hindi na ako nakapag-earphones. Tapos sabi ko, oh my gosh, sobrang hulog lang langit yung mga ganitong invention, no? Ayan, so ito siya. Around 800 or 900 pesos to eh. Sa Inuma ko siya nabili. Meron silang sariling store doon. So ito, wait lang ha, sana mag-focus siya. Ayan. So ito yung saksakan for the earphones. Ito yung saksakan for the charger. Ayan, yung lighting charger and then ito yung sa earphones. Ito naman, kasi since iPhone, no, meron naman ako nito. Kasama to pag bumili ka ng iPhone eh, yung adapter for the earphones. So, yung earphones ko na ginagamit, sinasaksa ko lang siya dyan. O, diba? Yun lang yung hassle. Ang dami niyang connect-connect. Ayan. So, isasaksa ko muna dyan para may adapter. Tapos, yung isasaksa ko na siya dyan. Tapos, yung charger dito na side. Ayan, dito. Ayan. So, sobrang convenient nito for me. Kasi, ayan, para sa mga taong tulad ko na ang nakakapagpakalma sa akin is music talaga. So, parati ako naka-earphones sa flight or kung saan man sa kotse or basta kung gusto ko lang talaga makinig ng music. Ayan, parati ako nag-earphones. Kaya yung ganito, yan, yung mga ganyang invention. Sobrang yung convenient talaga para sa akin kasi nga napagsasabay ko yung pakikinig sa earphones and pagcha-charge. Hindi na ako mag-aalala kung maglulubat siya habang nakikinig ako ng music or nanonood ako ng movie or something. Ayan. So, yan na po lahat ng aking mga favorites for the month of April and May. Sana nagustuhan niyo siya, yung aking mga recommendation. And kung ginagamit niyo na rin itong products na to, please let me know sa description box below kung nagustuhan niyo rin ba siya. So, kung na-curious kayo sa mga products na to, like let's say bumili kayo or tinry niyo siya dahil sa video na to, please let me know ha. I-post nyo siya sa Instagram or sa Facebook, tapos itatag nyo ako para nalalaman ko kung effective din ba siya sa inyo or kung nagustuhan nyo rin ba siya. Sana nagustuhan nyo itong video na to, guys. Ayan, sobrang tagal nating walang uploads. Ayan, unti-unti na tayo nakakabalik sa pag-upload ng videos kasi yun nga, sobrang na-busy kasi tayo sa work, especially ngayong summer. Yan, sobrang busy kasi talaga sa office pag summer. Hindi ko siya bakasyon. Ayan. Yan, thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And kung nakasubscribe na kayo, please don't forget to click that notification bell down below para na-notify kayo every time meron tayong bagong video. And kung hindi nyo pa ako fina-follow sa Instagram, i-follow nyo ako sa Instagram. And thank you so much for watching. See you on my next video. Good night. Bye! I know it's alright. You're one of a kind. I'll leave you behind. And all through the night, when we're running blind,